Alam mo ba na kung 15 to 20,000 a month ang kinikita mo sa trabaho mo at ayaw mo naman mag-business, ang dami mong rason na putang ina, ayaw mo mag-take ng risk, mas maganda pa na pwede ka na lang magkasambahay, mas magiging productive ka pa when it comes sa pera. Bakit? Kasi kapag kumikita ka ng 15 to 20,000 naman sa trabaho mo, unang-una gagastos ka ng pagkain mo. So 200 per day, 300 per day. Sa 200 per day sa 30 days, that is already 6,000, di ba? Hindi naman pwedeng putangin ng kakain ka lang ng 20 days tapos yung 10 days oxygen. So, di ba, 230 days, 6,000. Yung kasambahay, hindi siya gagasa sa pagkain niya. Bakit? Libre ni amo, di ba? Libre ni amo, sagot ni amo. At kung generous pa yung amo, mabait pa yung amo mo, kung ano yung kinakain nila, yun din ang kakainin mo, di ba? Ngayon, kung ikaw ay nagtatrabaho, maliban dun sa 6,000 ang nawala sa'yo, gagastos ka pa ng pamasahe mo araw-araw, magko-commute ka. Eh paano kung double ride, triple ride ka, di ba? Magkano yung pamasahe mo? Let's say ang budget mo sa pamasahe mo per day is 100. O, edi sa 30 days mo, that's already 3,000. Sa 6,000 tapos sa 3,000, 9,000 na yung gastos mo. Yung kasambahay, wala. Kada galaw niya, ililibre siya ni amo. At kung magkataon pa na generous pa yung amo, kung pupunta sila ng Boracay, kasama si Yaya. Kung pupunta sila ng Amerika, kasama si Yaya. Kung ikaw ay nagtatrabaho ka at pag uwi mo sa bahay mo, magi-internet ka, mag-wifi ka, may dagdag ka pang babayaran about 1,500 to 3,000. Sabihin mo lang 2,000 na lang para walang butal-butal. O, 9 plus 2, 11,000 na. Si Yaya ay kung generous pa yung amo niya, most probably 90%, 95% ibibigay yung password ng wifi. So wala rin siyang gastos sa internet niya. Nagtatrabaho ka, nagrerenta ka ng apartment, let's say yung apartment mo is 5,000 pesos. So 11 plus 5, that is already 16,000 pesos. Kung kumikita ka ng 15,000 sa isang buwan, putang ina, negative ka na. Si Yaya, libre yung kwarto. At kung generous pa si amo, naka-aircon pa si Yaya. Tatrabaho ka, edi sarili mo yung toiletries mo. I mean, ikaw yung bibili nun. So magkano yung toiletries mo? 500, 1,000 isang buwan. Si Yaya, kapag generous pa si amo, libre yung toiletries niya. Maliban sa bahay na babayaran mo or apartment na babayaran mo, meron ka pang kuryenteng babayaran, more or less 2,000, 3,000 plus tubig. So to cut na long story short, yung 15 to 20,000 mo, putang ina, ubos, wala matitira. Si Yaya, yung tubig niya, yung kuryente niya, libre ni amo. At the end of the day, kung si Yaya kumikita na 6 to 10,000 per month, halos wala siyang, ang gastos niya lang most probably yung load, pantawag-tawag. So, 500? Ngayon, yung 500 niya, kung 6,000, meron pa siyang 5,500 na pampadala. Yung income ni Yaya, matitira doon, 5,500 kung sa 6,000. Kung 8,000, di meron siyang 7,500. Kung may 10,000, di meron siyang 9,500. At the end of the day, mas nakakaipon si Yaya, high school graduate, high school dropout, college undergrad, tapos ikaw na putang ina graduate ka in everything. Masakit to, pero sana maintindihan mo yung message. Na kapag kumikita ka ng 15 to 20,000 naman, tapos nagtatrabaho ka, mas maganda na lang mag-take ng risk. And gawan mo ng paraan. Kesa naman na trabaho ka ng trabaho, putang ina, wala ka na iipon, wala ka na papadala sa family mo, edi mas maganda magkasambahay ka na lang, mas makakapundar ka pa.